kaugnay ng muling pagbanat ni Senador Sonny Trillanes kay Pangulong Rodrigo Duterte. Kasama po natin ngayong umaga, Attorney Salvador Panelo, Chief Legal Counsel ni Pangulong Rodrigo Duterte. Secretary Panelo, welcome. Hi. Good morning. Thank you for joining us. Kayo po yung nagharap noon ni Senador Sonny Trillanes sa BPI Julia Vargas. This was April 2016. Ano na bang nangyari mula noon? Parang overtaken by events na to eh. What has happened since then? The last time, humingi siya he was challenging us for a waiver. At nagbigay naman ng waiver si Presidente Duterte. Ito yung special power of attorney? Yes, he was actually the president then. Authorizing the bank na buksan. Binigay ko sa bangko. Pero dahil para may nakita silang technicality, humingi ng panahon. Pag-aaralan daw nila. Kasi ang hiningi ko ng certification na walang perang ganong 211 million. Humingi sila ng ilang araw. That was the last time. And since then, wala nang... Since then, wala nang nagka-interest sa party ni Not even Senator Trillanes until yesterday. Pati bangko. Kasi nga, from the very start naman talagang kabalbalan lang yan. Kasi yung ending balance yata yung na-present noon, and Senator Trillanes is challenging the President na ilabas yung transaction history dahil yun daw yata yung definitive and all be all that will put a stop to this issue. Ano hong balak ng kampo na Pangulo dito? Unang-una kasi siya nag-aakusa. Napaka-basic sa batas. Kung ikaw ang nag-aakusa, prubahan mo. Pangalawa, nagkaroon na ng waiver. So, sa parte na Presidente Duterte, tapos na yon. Dahil ino-authorize yung mga bangko, buksan mo kung gusto mo. Kung hindi binubuksan ng bangko yon, hindi na namin kasalanan yan. So, kahit sabihin ho na ito, may pinapresent siyang mga bank documents ho and then comes the President saying, no, that's not true, that's not mine. Unang-una kasi yung mga dokumento niya, prinisinta niya na noon yun At pinakita ko niyan sa bank officials ng BPI. At ang sabi lang, hindi po sa amin yan. Sabi ko, bakit? Ayaw, tingnan niyo. Ito, ganyan, ganito. Parang pinagdikit-dikit lang yan That's not our official papers. So, peke yan. So again, ang position po ninyo ay kung sino nag-aakusa, siya magpatunay. Pangalawa, naprubahan na peke ang mga pinipresenta niyang dokumento. Kaya peke rin yan. So are you going to take him on his dare na, sige, balak niyo ba siyang patunayang mali siya para mag-resign siya as senator, as he said? Yun din nga ang hamon sa kanya. Prubahan mo na totoo yung sinasabi mo at magre-resign si Presidente. Alam mo, pag ikaw'y nag-akusa, kailangan meron kang ebidensya. Ang ebidensya mo, peking dokumento, di doon lang naprubahan na kasinungalingan lang. Pero yun nga po, are you going to go to that extent na papatunayan yung mali siya para mawala siya sa Senado? Hindi. Kasi nga, he's the one alleging, he's the one accusing us Anyway, ito naman po si... Alam mo, bakit suddenly ngayon lang itong si Trillanes nagsasalita ng ganyan? 7-9 months para kulitin yung bangko. Ang balita ko kasi hindi nyo pinapansin sa media si Trillanes, kaya nag-create tuloy ng istorya, gumawa ng press con. Yan, medyo napansin siya. Secretary, kilala nyo po ba itong si Samuel Kang Uy? Sinasabi pong campaign contributor ng Pangulo ng eleksyon, 180 million plus daw yung binigay. Gaano ho ba siya kalapit sa Pangulo? Saan galing ang pera? Wala bang kapalit daw yung milyong contribution na yon? Hindi ko alam yung pangalan ng Samuel Kang Uy, I may have known him by face, but I do not know him by name. Hindi ko siya... Pakita mo ang mukha yan, baka makilala ko. Yes, but may tao hong ganito halimbawa, nagbigay ng ganito kalaking amount. Doesn't that, affect o hindi kaya may kapalit itong ganitong kalaking contribution? That assuming na totoo. Yes, assuming. Allegation nga yun And even assuming na totoo, hindi pa natin alam kung under what circumstances binigay yun. Baka may... whatever, hindi nga natin alam Puro allegation Doon magaling yung si Mr. Trillanes Maliban ho sa bangko, maliban ho sa mga deposito, meron pa daw po mga properties na sinasabi si Senator. Hindi ba sinabi niya rin yun? Hindi ba napatunayan nga doon na doon trinace ng media, yung pala, doon pa yata sa Buanga yung kung saan, kapangalan lang yata ni Presidente Duterte. So the President denies this? Wala siyang ganong properties, mga house and lot? Hindi ba, there was an official statement coming from him in Davao. Nag-press con pa nga siya. To use his words, I mean, Senator Trillanes' words, pakitang tao, yung simpleng pamumuhay ng Pangulo. Oo.
Wala nga may bili ng medyas eh. Sa Davao nga, sabi, pinakita sa amin, wala nga ako may bili ng medyas eh. In all this, balak niyo hubang kasuhan si Senator Trillanes? We're ignoring him kasi we're even amused by him. Parang nakakaawa naman yung mama. Pansinin nyo naman kasi. Anyway, punta ho tayo dito sa rekomendasyon naman ni Solicitor General Calida na ipawalang sala si Janet Lim Napoles doon sa punto ng serious illegal detention. Marami hong bumabatikos na pumapabor tila ang Solgen kay Napoles. Ano hong masasabi niyo rito? Alam po ninyo, si Solgen, ang opisina ng Solgen na nag-aaral doon sa kaso. Now, napag-aralan nila ng gusto, nakita nila na they cannot get a conviction on the basis of proof beyond reasonable doubt. So, madali sabi, ang Solgen kasi, ang mga prosecutor, ang trabaho hindi lang naman mag-prosecute but to give justice to everyone. Kung nakita nila na ang isang kaso final, na wala namang ebidensya, at pagkatapos pipwersahin nila yon, magsisinungaling ba sila para makonvict? Yun ay kalapastanganan sa katarungan. Kaya tama yung ginagawa ni Solgen Calida. In fact, if I may share to the public, alam po ninyo si Presidente Duterte nung piskal pa. At alam ito sa Davao, pati yung mga judge noon. Nung siya ay prosecutor, meron siyang kaso, hindi lang isang kaso eh. Nung makita niya ang ebidensya wala, hindi naman pala totoo, siya mismo nag-move sa court to dismiss the case, ora mismo, immediately, at dinismiss. Pero ang reaction po ng ilang tao dito sa dinami-dami ng kaso, why single out that case against Napoles at yun pa ang mag-i-intervene ang Solicitor General? Hindi rin po totoo yan. Hindi naman sinisingle out. Unang-una, trabaho talaga ng Solgen, pag yun inakyat sa appeals, sila ang abogado ng gobyerno. So lahat ng mga kasong hawak nila, pag sila pinakomento ng Court of Appeals o ng Supreme Court, siyempre magkakomento ka. Nagkataon lang na magaling yung media na nasilip na meron palang komentong gano'n. Pero ang sinasabi po ng abogado ni Loy, wala akong nag-trigger nung pleading na yun ng Solgen Hindi. Pinapakomment sila. The moment a case is appealed in court, you are required to make a comment. Ang Solgen? Of course, kasi may appeal Hindi kailangan sagutin mo yon. Hindi totoo yon. Tandaan natin na ang saligang batas ay nagtatakda na kailangan meron kang proof beyond a reasonable doubt. Kaya dapat yun ang ebidensya. Wala mong problema kasi. I know why the prosecutors file cases. Probable cause lang. Ibig sabihin ikaw kaya yung gumawa ng krimen. May sapat na basihan, pare-paniwala ang ikaw ay gumawa ng krimen. Hindi sapat, kahit na probability lang nga. Ang problema sa mga prosecutor, natatakot sila na pag hindi nila inihabla, kahit na walang probable cause, baka ma-jeopardize yung trabaho nila. You know why? Kasi yung mga nagre-reklamo, magre-react. Magpapail ng kaso sa kanila. Sabihin nabili kasi yan. Actually, ginamit pa nga ho ni Senator Trillanes na corruption daw sa Duterte administration itong usapin na ito. You know, when he describes the president as corrupt, I think he's referring to himself. Kung nakita niya sa salamin, sarili niya. Tapos kikita niya mukha ni Duterte, siya pala yun. Sa ibang usapin naman po, kayo yung natasan ng Pangulo na pumunta sa South Korea to personally apologize sa kaugnay sa pagpatay ng negosyanteng si G. Ik-ju. Have you been to Korea? Yes. Ano po nangyari dito? February 2 yata nung kami magkita. And he was very appreciative yung Prime Minister and acting President kasi may problema yung Presidente ngayon doon. Yes, yes. Under impeachment. So, despite the short notice, one-day notice lang binigyan ako ng 15 minutes. That extended to more than mga 30 plus minutes And they appreciated it kasi sabi nila, despite the public apology of the President, nagpadala pa siya ng emissary at personal kong ibinigay sa kanya ang ating paghingi ng paumanhin at pag-share ng kanilang grief. At sabihin sa kanila na our commitment and assurance that we will prosecute the persons behind the killing. Meron pa tayong assurance din sa kanila kasi maraming pending cases na pinahal ng mga Koreano. At sabi natin, hindi tayo titigil hanggat hindi mabigyan ng katarungan yung hinihinga ng widow. And sabi
Prime Minister and Acting President, natutuwa naman daw siya and they appreciate our gesture. And umaasa sila na magkaroon ng katarungan. Pinaalala ko sa kanya na noong 1950, pinaalala ko kasi yung malalim na relasyon ng dalawang bansa. 1950 tayong unang Asyanong bansa na nagpadala ng 7,400 soldiers noon. Led even yung isang second battalion ni Presidente Ramos. And then, pasalamat naman ako sa kanya na padala sila ng Typhoon Yolanda, remember? Padala sila ng mga 500 engineers and doctors. Kaya, palagi ko... So it was an amicable conversation, nag-establish tayo ng ating, definitely. ng ating In fact, basihan ng ating relasyon. Parang malaking deal nga sa kanila kasi nag-apologize si Presidente at sinasabi niya, every Koreano na nakakausap ko, nag-apologize ako. Nagpadala pa siya ng personal na representative. So, they appreciate that Okay, very much. pahabol lang po dun sa mga aligasyon ni Senador Trillanes. Handouts pa lamang ang inilabas niya, hindi pa yung mismong mga dokumento. Paano pong nasabing peke, Attorney Panelo? Kasi nga yung mga sinasabi niya nung 211 million na may transactional details yun Sinabi na nga peke, you know, if you present fake documents in the first instance, then the second instance, fake din yun. You lie in one, you lie in all. Kung hindi raw po kayo maglalabas ng transaction history, marami daw pa siyang ilalabas. Marami nga siya nilalabas ng mga peking dokumento. Kahit, Sanay na naman kami kahit even if he comes up with the appropriate certifications then for file his... the appropriate cases. We challenge him to do that. Hindi mag-file ka ng kaso, bakit hanggang hindi ka nagpa-file ng kaso kung totoo yun? Chief Presidential Legal Counsel, Secretary Salvador Panelo, maraming salamat po. Magandang umaga. Man siya kuryente, he can supply the whole Philippines with electricity. Alam mo, replay to Sinabi niya na to nung campaign, inilabas na ng Pangulo yung waiver niya sa BPI, sinabi na ng BPI na walang ganyang pera. Ngayon, kung bago naman ito at sinasabi niyang meron hidden wealth, may proseso tayo. Nandyan yung Anti-Money Laundering Council, nandyan po ang Ombudsman, authorize sila. They cannot file a case dahil may immunity ang Pangulo, but they can recommend impeachment. So, makikita po natin na yung huling 7 buwan, ang ginagawa lang naman ni Senator De Lima at Senator Trillanes is to discredit, destabilize this government because obviously gusto nila iba presidente.